Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila Toys. Ngayon gusto ko lang pong liwanagin sa inyo ito pong nangyayaring kalituhan. Kasi nakakalito po talaga yung ginagawa nitong mga ng mga lumalabas na mga balita tungkol po doon sa middleman. Magko-concentrate po muna tayo doon sa middleman. Doon po sa Bilibid mga kaibigan. Kasi dalawa po ang sinasabi nilang middleman. At ito po yung nakakatawa. Nilabas lang po nila na meron pa palang isang middleman nung nabalitaan nila na namatay yung middleman sa Bilibid. Hindi pa nabalita na namatay yung middleman dun sa Bilibid, hindi nila sasabihin na meron pang isang middleman na hawak itong kapulisan na nandyan po sa BJMP. Which is understandable naman kasi baka talagang tinatago nila. Ayaw nilang ipaalam sa media. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po kasi yung kanilang investigasyon. So, okay lang yon. Pero ito mga kaibigan, pag-usapan natin yung napatay na sinasabing middleman dyan sa Bilibid. At ito ba talaga yung yung sinasabi ni Joel Escorial na middleman na nakausap niya dyan sa Bilibid? So, yun po, isa pang katanungan pa yan na hanggang ngayon na marami pa ring nalilito. Kasi sabi ng pulis, na itong huli lang napanood ko, sabi nila, hindi sila naniniwala na patay na itong sinasabi ni Joel Escorial na na middleman diyan sa Bilibid kasi iba po yung pangalan nung nung namatay So ganito po yun mga kaibigan, yung sinasabi po nilang namatay diyan po sa Bilibid, ang pangalan po niyan ay June Garcia Villamor. Ito po yung pangalang nasa karpeta o listahan ng Persons Deprived of Liberty, PDL sa Bilibid, kasi yun nga yung sabi ni Remulla, di ba? Yung namatay ay isang PDL sa Bilibid, Person Deprived of Liberty. Noong i-cross-check sa karpeta ng Bilibid o listahan ng mga PDL, wala roong Crisanto Villamor, pero merong isang June Garcia Villamor na nakakulong sa Bilibid. At ito po yung yung namatay. Ito po yung tinuro ni Joel Escorial. Ito po yung picture, papakita ko po sa inyo. O yan po yung litrato na kung saan itinuturo ni Joel Escorial yung yung Crisanto Villamor. Na kasi ang sabi ni Joel Escorial, ang pangalan po ay Crisanto Villamor. Pero yung namatay po na inmate na sinabi ni Secretary Remulla, yung po si June Garcia Villamor. Pero nung ipinakita po dito kay Joel Escorial, ito pong nasa litrato sa baba, niya sa lamesa, positibong kinilala niya na ito raw yung nakausap niya na middleman dyan sa Bilibid. So, ang mangyayari mga kaibigan, kung yan nga ang sinasabi niya nga nakausap niya, ibig sabihin, ito si Crisanto Villamor at ito si June Garcia Villamor ay isang tao lang. Pero marami nagtatanong akala ko ba nag-usap lang sila sa telepono? Bakit ngayon, paano niya na-identify na yung June Garcia Villamor na namatay sa Bilibid, ayun nga yung nakausap niya. Ang nakausap niya ang pangalan Crisanto Villamor. So malamang etong kung totoo yung sinasabi ni Joel Escorial, malamang nagkita sila personal at hindi lang sa telepono. Pero kung sa telepono, syempre tayo magdududa paano niya na-identify na yun nga si Crisanto Villamor, yung pinangalanan niyang middleman sa loob ng Bilibid. Kasi yung pinakita sa kanyang picture ay June Garcia Villamor ang pangalan niyan. At ito pa mga kaibigan, meron din dun sa loob ng Bilibid o base sa hatol ng korte. Ito batay naman sa naging hatol ng korte, isang June Globa Villamor ang ipiniit sa Bilibid ng masintensyahan sa mga kasong murder, attempted murder at paglabag sa Comelec gun ban. Ito naman si June Globa Villamor. Ito po yung inilabas din ng DOJ. Inilabas po ni Secretary Remulla. So yan pong nandito sa screen ko, yan po yung tatlong mga pangalan na kung pagbabasihan ang mga record sa Bureau of Corrections ay iisang tao lang. Base po sa Bureau of Corrections. Ito pong si Crisanto Villamor, ito pong si June Garcia Villamor na namatay po dyan sa Bilibid, at itong si June Globa Villamor, sinasabi ng Bureau of Corrections na isang tao lang. So ganyan po kagulo ang record sa Bilibid. Ganyan po kagulo ang dokumento o dyan po sa DOJ. So dapat ayusin po ito ni ni Secretary Remulla. Bakit ganyan kagulo yung record nyo dyan sa sa DOJ?
'Di ba? At meron pa mga kaibigan, ito ito pong si Crisanto Villamor. Hindi ko alam kung ano napapangalan natin sa kanya. Kasi isang tao lang 'to eh. Ito si Villamor mga kaibigan na nandyan sa Bilibid na sinasabing middleman. Ayon po kay Joel Escorial, meron pong yang pinsan sa loob ng Bilibid. At itong pinsan niya ay buhay pa. Kaya naman ang ginawa ng DOJ, kinuha nila to, sinecure nila to. Ngayon alam ko nasa labas na eh. Alam ko nasa custody na ito ng kapulisan. Alam ko nasa krame. So ang pangalan naman nito ay Jose Palana Villamor. Jose Palana Villamor. Pinsan po yan nitong namatay dito po sa Bilibid na sinasabing middleman. So syempre siguro na kahit pa paano may kinalaman o may alam itong si Jose Palana Villamor doon po sa nangyaring kontratahan para patayin si Percy Lapid. So kaya naman ito ay sinecure na ng DOJ at ibinigay na po sa kapulisan. So ang mangyayari mga kaibigan, ang hawak po ngayon ng pulis ay itong ang pangalan po ng middleman na sinasabi nilang nasa BJMP ay si Christopher Bacoto. Okay? So kahit papaano alam na natin yung mga pangalan si Christopher Bacoto po, siya po yung nasa BJMP na isang middleman na sinasabi ng kapulisan. Hawak po nila ito. Hindi natin alam kung hawak ng pulis o basta secured. Sinisigurado nilang iniingatan ito ng kapulisan. Ito po si Christopher Bacoto. At ito po yung hindi pa sentensyado o hindi pa convicted. So yan po yung isa. Ang pangalawa po na hawak ng kapulisyahan ay si Jose Palana Villamor, yung pinsan po nung namatay na sinasabing middleman sa loob ng Bilibid. Okay, so dalawa. Pangatlo nilang hawak ay si ito po, si Joel Escorial, yung self-confessed gunman. So tatlo po ang hawak ng pulis na iniingatan nila, na sinisecure nila ngayon. Ngayon po, ang pinaghahanap ng kapulisyan ay ito pang tatlong nakasama ni Joel Escorial o sa pagplano at pagpatay kay Percy Lapid. Meron po silang 6.5 million pesos na reward. Ito pong si alias Orly o Orlando, si Edmond Adaw de Maculangan, at itong si Israel Adaw de Maculangan. So itong tatlo na to mga kaibigan ay namataan daw o dyan po sa Metro Manila. Hindi lang po nila sinabi kung saan banda para maingatan po. Baka maano na naman baka maunsyamin na naman alam nyo na tong mastermind dito, matindi, malupit mga kaibigan. Kaya medyo dapat yung mga impormasyong nakukuha ng kapulisan naiingatan nila, no, na hindi malaman agad nitong mastermind kung ano yung alam nila, kung ano na yung development sa kanilang investigation. So yun po muna mga kaibigan yun po muna ang ating update. At least kahit papano naliwanagan tayo at alam natin kung ano yung mga pangalan ng mga person of interest na hawak ng kapulisyahan at yung person of interest na hinahanap pa ng kapulisyahan. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.